Magandang araw po mga ka-fishing at nagbabalik po ang inyong munting channel, Summer Fishing Adventures. At ngayon po ay papakita ko sa inyo ang adventure ko nitong nakaraang linggo. Medyo kumagat po yung mga mangrove snapper sa trolling natin at meron tayong gamit na bagong lure ngayon. Binili natin sa Shopee. At napaka-effective po ng ating bagong lure. Kaya medyo nakarami tayo. Hindi naman sa isang araw lang o isang linggo. Minsan nakahuli tayo ng 2 sa isang araw. Minsan naman isa lang. Sana po ay mag-enjoy kayo sa panunood sa ating ginawang video. At muli po maraming salamat sa ating mga walang sawang nanonood sa ating mumunting channel. At sa mga bago pa lamang na napadpad sa ating channel, kung maaari po ay pa-like naman ako, subscribe and share. At wag pong kalimutang i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa mga panibagong video na ating ilalabas. Maraming salamat po at let's enjoy the video. Okay, so magsisimula na tayo na hila. So ang setup natin, ang ating nylon mula sa lure ay number 20 pounds yan. So dapat yung gamit ko dito 3 dipa, tapos swivel, tapos nilagyan ko yan ng minsan may tingga, isang tingga yung para sa lambat, tapos matapos ng swivel. At ang ating main line ay number 40 pounds. Ang atin naman pong area ay kasi mababaw dito, mga kadalasan dito mga 2 dipa lang sa 2 hanggang 4. So ang ating area 20 o 20 dipa. Ayan, nakadali tayo. Yan ang unang huli natin gamit ang lure na yan. Napakaganda po talaga. Dapat pag naghihila kayo, talagang meron kayong yung sibot, tinatawag, yung tawag sa Tagalog niyan. Kailangan para sureball na hindi makakawala yung isda. Kailangan may sibot tayo para yan. Meron tayong ayan, salamat. At nadali natin 1 kilo po yan. Inulam natin yan. Unang huli, ulam. Ang presyo nga po pala ng mangrove snapper dito sa amin nasa medyo mahal na rin. 300 per kilo, minsan 350. Tingnan nyo. Napaka-effective talaga. Napaka-effective ng ating pamain. Talagang nilunok. Gusto niyang lunukin, kaya lang sumabit yung kawil sa bunganga niya. Nangalahati yung ating lure. Ang lure na ito pala ay sa atin, na imarites sa atin ng pinsang ko na mahilig sa fishing din. Casting yung kanila, yung may rod and reel. Wala tayong budget ng ganun. So tayo hila-hila lang, mano-mano tayo.
Actually, yung pinsan ko na yun, meron din siyang YouTube channel na sinisimulan, kaya pa-subscribe ko na rin sa inyo. Pag ilagay ko na lang sa pag nakuha ko na yung YouTube channel na, hindi ko pa natanong kung ayun, nahulog. Malaki na yan mga kaibigan, mga ka-fishing. Tingnan nyo. 1 kilo yan, mahigit. Kung ibinenta yan, 300. Yun. Thank you, Lord. Tapos ito naman po yung sa pangalawang araw. Hindi pa gaanong ano to hindi pa gaanong tawag malabo. Hindi pa gaanong malabo. Ang ulan kasi dito hindi pa masyadong bumubuhos nung panahon na yan. Hindi pa sobrang hindi pa ideal talaga para sa trolling, pero talagang dahil sa ganda ng lure na ito, talagang sinisibad talaga ng isda, lalo pag pag medyo bandang hapon na, yung padilim na, at saka yung sa umaga naman medyo madilim pa. Kahit hindi malabo ang tubig, pag na tsambahan na may dumaan, ay talagang kakainin ang pamain natin. At ayan na nga po, at talagang napaka-effective ng ating lure. So ayan, dito naman akala ko sabit. Mababaw kasi yan dyan, mababaw. Siguro mga lagpas hindi nga, mga isang di pa lang Akala ko sabit, nariyahan natin yan kasi ayaw natin maputol ang nylon natin. Mga nipis lang yan number 20 pounds. So nung hinihila natin, tatanggalin sana natin sa pagkakasabit, iniisip ko nun, may isda pala. Yung isda pala yun ang pasabit siguro. Ayan, medyo mahaba-haba ang bunutan. Ewan ko kung kalimutan ko nung malaki, mga 3/4 lang yata din ito. Swivel na tayo. Makikita na natin ang ating mahiwagang sibut. Ayan. Uy. Ayun. Thank you, Lord. Mga kalahating kilo o 3/4. Ayan. Tanggal agad. Minsan kasi isang kawil lang Ito naman, pangatlong araw. Hindi na natin na videohan yung kasi full storage na tayo. Kung konti na lang talaga, ilang MB na lang yung natitira, wala nang wala nang mga 30 minutes na lang ang bakante sa ating storage. Ayan, yung maliliit, mga kalahating kilo. Maganda talaga pag may sibot kasi hindi na mas malaki ang possibility na malan mo talaga yung yung fish. Yan, mga kalahating kilo. Yung mga pinagbibenta na natin ng mga ito yung dalawa lang yata inulam ko sa 6 na piraso. Binenta natin yung iba. Magagandang mga pagkakasabit talaga dito kasi dalawa pa naman na triple hook yung Sa mga bago pa lamang po na nag-trolling o nagka-casting, pag yung snapper, mag-iingat din kayo dyan. Nangangagat yan. Huwag nyong masyadong ilapit ang daliri nyo dyan. Mga
eksperto lang ang gumagawa niyan. Marami nang na biktima yan. Ayun, same day ito, nung hapon naman siguro ito. Isang araw lang yan, bali nakadalawa tayo. Ayun, gusto ko pumunta sa gusto mong pumunta sa propeller natin, kaya medyo inarihan natin yan, dahan-dahan. Ayun, kalahating kilo. Yun, tanggal agad. Isang kawil lang ang nakasabit. Thank you, Lord. Ito naman, day 4. Maliit din to. Mga kalahating kilo. Ayan na. Sumabit pa yan sa nipa, oh. Ayun, natanggal na. Ayan, kalahating kilo mangrove snapper. Ganyan po ka-effective ang ating bagong lure na ginagamit ngayon. Sa mga bagong anglers, maganda to sa inyo. Yung mga nagka-casting dyan at saka yung nagtutrolling, maganda rin yan. Yung pinsan ko kasi nagka-casting yan. Talagang marami na rin siyang nahuli, kaya pinilit talaga natin na ibulgar niya yung sikreto niya yung lure na yan, napakaganda talaga. Dati kasi yung mga balahibo lang ginagamit namin. Kaya yung balahibo minsan hindi talaga kinakain. May mga panahon maganda lang siya pag medyo malabo yung tubig. Ito, another huli natin. Malaki siguro, malaki yata ito kasi tatlo yata yung malaki ko na nahuli, yung tig 1 kilo. Tingnan natin. Okay. Mahaba pa yan. Nasa 20 pa yan, 20 di pa. Mula dun sa binuhulan ko. Ayan, malapit na ang isda. Yun, lumalaban. Lumalaban siya. Malaki nga to, yung 1 kilo din to. Malakas pa yung isda. Ayan na. Ang ganda ng kulay ng isdang to Ito ang pinaka magandang itsura na nahuli natin. Pulang-pula talaga. Ayun, 1 kilo. Ayan, tingnan nyo, ang ganda ng kulay niyan. Mataba yan. Binenta ko rin yata ito, kinain ko to, nakalimutan ko na. Ayan. Ang problema lang sa sibot, pag nilagay mo yan dyan sa sikpaw na yan, sikpaw pala yan sa Tagalog yata, yung sibot. Ang problema kasi madami siyang kawil, talagang sasabit siya dun sa lambat ng sibot. Medyo
matagal rin na ang kagandahan naman talagang hindi makakawala yung isda. Pag nasa sibot na kahit malaki pa yan. Yung tanggal na. O, kung pinwersa natin yon, maaaring matanggal yun kung talagang iaangat lang natin. Kaya pag hinawakan naman natin sa tubig yung isda, delikado, baka kasi maraming kawil yung lure natin. Ayun, yan ang mga huli natin. Hindi natin na-picturean lahat yan. Ayan, pasensya na yung pagmumukha natin dyan. Okay, so marami pong salamat sa panunood mga ka-fishing. Sana po ay nag-enjoy kayo sa ating mga pinakitang videos ng ating mga huli. So muli marami pong salamat sa inyong panunood at sana po ay magkita-kita tayong muli sa susunod na video upload natin. Meron tayong mga reserve ngayon, so sana ay ma-edit natin at ma-share ko rin sa inyo yung mga panibagong videos na ating nakuha sa ating mga fishing adventures. Marami pong salamat at hanggang sa susunod. Bye-bye!